Magandang gabi mga kabulgar, narito na mga balita ngayong Huwebes. US passport may mukha ni Trump. Para sa boses ng katotohanan, narito ang ating digital correspondent. Maglalabas ang US State Department ng limitadong kopya ng commemorative passports na may larawan ni US President Donald Trump. Bahagi umano ito ng ika-250 anniversary ng US Declaration of Independence sa July. These passports will feature customized artwork and enhanced imagery while maintaining the same security features that make the US passport the most secure documents in the world, ayon kay State Department spokesperson Tommy Pigot. Hindi pa malinaw kung pwedeng tanggihan ng US citizens ang naturang commemorative passport. NBI bubuo ng task force na mag-iimbestiga sa mga banta sa buhay ni PBBM. Para sa boses ng katotohanan, narito si Mary Rose Anterio. Sa pagdinig ng House Committee on Justice sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte kahapon, sinabi ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na nag-issue ito ng Administrative Order No. 11 na formal na lumilikha sa isang task force na mag-iimbestiga sa mga banta laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan. There is an ongoing investigation because just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. Wherein the Mayor Basti Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi kuhain yung ulo. I think there was also a video submitted by NBI, which was also being considered in the ongoing investigation that Vice President Sara Duterte also referring to remove the head. Kasunod ito ng mga nakababahalang pahayag na kumakalat sa social media ukol sa buhay ng Pangulo. I issued a memorandum circular, Administrative Order No. 11 po, dahil sunod-sunod na nga yung mga threat po na nakikita namin sa social media, creating a task force to continue to investigate this matter. Saad ni Matibag. Nagbubulgar, Mary Rose Anterio. Round 2 ng mga ayuda ng PUV drivers idadaan na sa e-wallet. Para sa boses ng katotohanan, narito na si Jenny Albason. Ready na ang DSWD sa paggamit ng e-wallets para sa pamamahagi ng cash ayuda sa mga tsuper sa Metro Manila. Ito ay matapos ang masusing data cleansing sa listahan ng mga PUV driver. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakipag-ugnayan ang kagawaran sa LTFRB, DICT, at mga transport network companies upang tiyakin na lehitimo ang mga benepisyaryo. Dahil dito, sinabi ng DSWD na handa na silang gamitin ang e-wallets para sa susunod na payout sakaling magkaroon ng ikalawang round ng cash assistance para sa mga tsuper. Nagbubulgar, Jenny Albason. At ngayon naman, pakinggan natin ang boses ng bayan. Malaking tulong po sa mga driver na kagaya ko. Mas maganda po sa GCash na lang. Siyempre, sa GCash po, hindi ka napipila. Bali, papasok na lang po sa cellphone mo. Sa GCash na lang kaysa pumila pa. Kasi may hirapan pa yung mga sobrang init. Hassle pa sa oras. Marami pang magagawa sa bahay. Mayor Mark Alcala at Catherine Bernardo, low-key reveal na nga ba? Para sa boss ng katotohanan, narito si Mabel Veron. Sa ibinahaging Instagram story ni Lucena City Mayor Mark Alcala nitong Miyerkules, makikita ang isang aso na tila kahawig ng fur baby ng aktres na si Catherine Bernardo. Isa na nga ba itong revelasyon na magpapatunay sa napapabalitang relasyon ng dalawa? Nagbubulgar, Mabel Veron. Suporta ni Bretman Truck sa historic Coachella performance ng Bini. Para sa boss ng katotohanan, narito si Rica Martin. Nagpahayag ng suporta ang Filipino-American content creator na si Bretman Rock matapos ang makasaysayang performance ng Bini sa Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. Ibinahagi ni Bretman kung gaano kalaking bagay ang pag-akyat ng isang P-pop girl group sa global stage. Pinuri rin nga ang grupo, lalo na si Stacy na bumati sa crowd sa Ilocano, patunay ng ipinagmamalaking Filipino identity. When I was watching their Weekend 2 performance today, why would Stacy go, Coachella! Naimbag nga aldaw kada kayo amin!
Matatandaang gumawa ng Her Story ang BINI bilang kauna-unahang Filipina at P-pop girl group na natanghal sa Coachella. Ayon pa kay Bretman, I really don't think y'all understand how big of a deal it is to have a girl group from the Philippines like go to Coachella. nagbubulgar, Rica Martin. Palarong pambansa gold medalist and record holder na si Mark Dave Nicholas pumanaw na. Si Nicholas ay pumanaw kahapon, April 29, sa edad na 18 lamang sa hindi pa nalalamang dahilan. Kasunod ng paglabas ng balitang ito, bumuhos ang mensahe ng pakikiramay kabilang na ang mula kay Senator Amy Marcos na nagpost ng larawan ni Nicholas sa kanyang official page na may caption na, "Maaga mang natapos ang karera ng iyong buhay, ngunit mananatili ang kwento ng iyong katatagan at determinasyon." Matatandaang nagpakita ng kakaibang galing si Nicholas nang makuha niya ang gold at nakapagtala ng bagong record sa track and field. Digital na rin ang ayuda. Oo nga, finally, no? At least hindi napipila yung mga may sakit sa matatanda. Ang ano lang dito, Michelle, sana dumating on time Yeah. sa GCash or Paymaya nila, di ba? Kaya lang may payout yan. Wala naman siguro. Pag nagka-cash out, no? Oo, may bawas, May no? bawas. Well, nakakalungkot yung balita, yung pagpanaw ni Mark Dave Nicholas, no? Napakabata pa. Yeah, so it only shows na no matter how young or healthy Yes. you are, maikli lang ang Life buhay. is short talaga. Speaking of life is short, mag-e-enjoy ka ba bukas holiday? May pasok tayo. Tayo, may trabaho tayo, no? Pero para sa mga walang pasok at mag-holiday tomorrow, happy long weekend sa lahat. Yes. Happy Labor Day. At yan ang mga boses na nangibabaw ngayong araw na ito. Ako si Michelle Season Tolentino. At para sa iba pang mga balita, tumutok lang sa aming website, www.bulgaronline.com. At maaari nyo rin bisitahin ang aming mga social media accounts. Ako si Tons Edanio. Sa panahong mahalaga ang katotohanan, paiiralin pa rin ang boses ng bayan.